What's up mga Eli? Meron lang papakita sa inyo na isang solid build. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyong build ng Juke Raker. So yung nakalagay na frame dito ay white variant, pero meron ditong ibang kulay. Ito, parang may pagka-bianchi color. Ito naman, lato glossy. Ito yung may pagka parang siyang blue na black. Kung ano mang kulay niyan. Ito naman yung kulay lime green. So, apat na variant yung kulay dito. Ang pinalagay dito ay ito. Actually, ako yung nag-request ito yung white ang ilagay dito. Kasi dapat ang lalagay nila dito. Ito yung tong frame na to. Pero sabi ko, gamitin na lang ng white para medyo maganda-ganda yung kalalabasan. So, doon nagkamali, maganda naman yung kalalabasan niya. Itong frame nito ay medium size frame and 29R. Sa top tube niya, dito makikita yung kanyang mismong model Apex 3. Ayan, meron ba itong Apex 1 kung doon nagkakamali, tsaka yung 2. Design in the Philippines yan. So parang local brand na rin siya dito sa Pilipinas. Ayan, kailan lang siya na-introduce dito kaya sa bike market ng Pilipinas. Sa down tube, nandito yung Juke Raker. Ayan, yung down tube niya hindi siya total circular. Hindi siya total pabilog, parang meron siyang kanto dito. Ayan. Ayan, para siyang may pagkakanto-kanto, tubular pero parang may pagkakanto-kanto. Sa top tube niya, ito, pangkaraniwan, square siya dito. Yung cable routing niya, meron siyang reserva na dalawa sa kanyang right side. Ayan. Sa left side, dun dumaan yung cabling nito. Ayan. Dalawa sa left and right. Kung gusto nyo dito magagaling yung cabling, pwede naman. Ito yung head tube niya. Tapered na rin. Ito yung logo ng Juke Raker. Dito. Yung lagayan natin ng ulam nandito sa kanyang down tube, sa kanyang seat tube, wala. Yung FD, since naka-1 ba ito, merong reserva, pwede kayong maglagay dito, pwede nyo padaanin dito. Ayan, side swing. Na FD, pwede naman din sa ilalim. Ayan, meron doong stopper. Kung gusto nyo mag side swing na RD, pwede naman. Clamp type dito. Tapos pa side swing sa taas. Wala siyang butas. Yung top tube niya, meron siya dito reinforced gasket. So ito, nagpapatibay ng kanyang seat tube para hindi masira ito kung sakaling mag-trail kayo. Ayan, alam kong itong frame na to ay binuo to or ginawa to para sa mga XC or light trail, no? Sa doon nagkakamali, correct me if I'm wrong, sa mga gamit ito. And sa mismong Juke Raker, medium size, parang 16 yung mga medium or 17. Ayan, meron siya ditong reinforced gasket. Itong niya dito ay sa 31.6. Yung seat post na pwedeng ilagay dito. Yung group set na nakalagay dito kay Juke Raker Apex 3 ay Shimano Diore M6100 as literal na group set yan. So yung group set dito kay AJ Cycle Nerds ng M6100 is parang around 23,000 pesos, pero negotiable pa yata kung nagkakamali, or 22,000 pesos. Lalagay ko sa screen mga alien. Ito ay 32 teeth Shimano Diore Halotech. Merong lagos na pamunta sa mundo ng mga pogi o nila Eugene dito. Ayan, naka-Halotech siya dito, Diore M6100. Maganda yung tunog, oh. Ayan, oh. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang crank. Ayan, Shimano M6100. Nakalagay na dyan, legit na legit. 32 teeth. Yan yung chain niya, syempre. Shimano na rin to. Ay, KMC pala. Shimano pala. Yung chain naman niya, ayan. Legit na legit, mga alien. Yung kanyang RD, syempre, Shimano Diore M6100. Meron siyang clutch dito. Ayan. So, soon ito yung gagamitin ko or bibiling ko RD. Kasi yung isang MTB ko, isira yung RD. Malamang sa malamang, ito yung gagamitin ko. M6100, bibili ako ng mga alien. Ito naman, yung kanyang sprocket, syempre, pag Shimano 1051, yung ginamit dito pag group set. Ayan. So, pang ahon, pang anti-budol, pwede na rin kasi ito isa 32. Ito naman, 1051 teeth, so anti-budol setup na rin to. Ang problema lang sa mga ganito na setup, na naka 1 by 32 teeth,
And 10, 51 teeth, sa patag medyo mabagal kayo dyan, pero sa ahonan, doon kayo malalamang mga alien. Kasi mayroon din to, kung gagawin nyo itong 2 by, I think, 22, 32, or 36, pero itong 32 teeth is palag-palag na rin yan. 32, 10, 51 teeth. And yung kanyang hub ay Shimano na rin yung ginamit dyan. Ayan, medyo zoom lang natin ng konti. Ayun. Shimano na yan. Tingnan natin. O, pakinggan natin. Medyo maingay ito eh. Oh. Ayan. Yan, mga alien. So, napakasolid niya. Yung rims naman ito ay pang 29 na rin yung ginamit. Pang aerobic kung ako nagkakamali. Ayan. Tubeless ready na rin pala. Ayan, double wall. Ayan, H2E. And yung gulong niya ay Minion DF yung ginamit. Maxxis syempre. Ayan, Maxxis, Minion DHF. 29 by 2.30 X2. And tubeless ready na rin yan. Spokes na, isa syempre, isa 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yung ginamit na spokes. And yung kanyang dito is, hanapin natin. Ayan. Naka-press na valve na rin siya. Sa likod, siyempre, Shimano 54 kung nagkakamali dito sa kanyang disc brake. And naka-center lock na rin to. Ayan. Yung frame nito, hindi ito naka-quick release. Ito ay naka true axle. Ayan, naka true axle na rin pala to, hindi siya quick release. And yung kanyang post mount dito ay Shimano Diore M6100 na rin yan. Yung kanyang brake set, M6100 din yan. Mounted pick yung ginamit, 31.6. Yung kanyang seat post, medyo mataas-taas yan. Nandito yung kanyang clearance. So, pinaka-safe niya nandito. So, ginawa lang niya, ganyan kataas para makita natin yung size. Ayan, 31.6. Igit, Agila. Ayan, alloy na rin to. Yung kanyang upuan ay parang wala siyang baran pero magandang klase na rin. Ayan, yung kanyang fork, mounted pick na rin to. Ayan, magnesium alloy, so magnoloy yung ginamit dito. Travel ito parang 120 mm. Merong manual lockout. Airport na rin to, ABS Plus. Ayan, dumahihipar pag ng hangin. Yung manual mo yan, mga alien. Yung harap niya ay quick release din. Ayan, quick release sa harap. Sa likod ay naka-true axle. Ayan, yung hub sa unahan, syempre Shimano na rin yan. Ayan, hindi lang kita yung brand, no, pero Shimano na yan. Ayan, pero yung gulong sa unahan, same lang. Minion DHF, 29 by 2.30 Exo TR, naka-press na valve, and Maxxis na rin yung ginamit, ang laki. Ito yung 2.30. So, ang max tire clearance niya, ay max na siguro to, 2.30. Ayan. Siguro pag 2.4, sagad na yan. Yan yung ilalim. Hanggang 2.30 lang talaga siya. Huwag niyo pilit yung hindi pwede. Masaktan lang kayo. Ayan, yung 2.30 ng Minion DHF sa isang Duke Raker Apex na frame. Ito naman, sa harap, naka-mounted pick yung kanyang fork. Yan yung 2.30. Ayan, siguro max na rin niya. Huwag niyo yung isagad mga alien. Kasi pag nag-trail kayo, pag naputikan to, sasabit-sabit na yan. So, mas maganda na rin ganyan. Pag naputikan kasi dito, ayan, baka ma-aksidente pa kayo. Pag nag-trail kayo dito, may putik dito, maipon. Delikado yan. So, dito, yung kanyang headset, syempre, ang ginamit dito, ay Duke Raker na rin. Ayan. And ito naman, naka-short stem lang siya dito. Ginamit isang Mountain Peak 50 mm. Ito naman, kanyang handlebar. Mountain Peak na rin. Ayan, and malambot yung kanya ditong handle grips. Wala siyang brand, parang Mountain Peak naman siguro to. And yung kanyang brake is M6100 din to ng Diore. And yung shifter niya ay 12 speed. Siyempre, naka 1 by 12 speed to. Ang timbang nga pa nila to, kanina tinimbang namin to, hindi na nakita. Ang timbang ito is 13.5 kg. So, pangkaraniwan na timbang sa mga nababae check natin na MTB. Pero ito is project bike mga alien. So, Duke Raker, Apex yung kanyang pring. Shimano Diore M6100 yung group seat ito. 142 axle. Ayan, kita dito, hindi lang siya naka-boost, pero naka-2 axle siya dito sa likod. Yung cable routing niya meron, naka-full internal. Dito, ayan,
Ito yung kanyang RFD and the display caliper sa likod. Pwede nyo padaanin dito. Pwede kayo mag-side swing dito. Yung ibang Apex, ganun din. Ayan. May butas sa ilalim. Ito yung butas sa ilalim ng Apex 3. So, apat yung variant ng kulay. May white. Yung nakalagay dito ay nabuo. Ito naman yung lime blue ba yan? Parang naman kulay nito, parang bianchi. Ayan, ito naman is lime green. Ayan, ito parang black na dark blue. Ayan. So, kung nagkakamali ang presyo nito, ang mga frame nito is around 7,000 pesos. Ipopost ko sa screen mga alien. Pero yung build or project bike na to, is lumataginting magbili nyo dito is 44,000 pesos. Ayan. 44,000 pesos. So, yung group set ito ay nagkakalaga na ng 22 to 23,000 pesos. Yung kanyang Shimano Diore M6100 plus yung mountain peak na frame ay na fork plus yung Duke Raker. So, patingin ko naman is palag-palag na rin to sa presyo niyang 44,000 pesos. Pag matagalan na, pwede kayong mag-trail dito pero ingat-ingat lang kayo kasi nga ito is pwede yung pang trail kaso nga lang dapat nag-iingat pa rin kayo kasi nga yung fork nito is mountain peak pero kung gusto nyo mag hard trail, mag downhill, magpalit kayo ng fork, gawin yung Fox, Santor, napakadaming magandang fork sa market ngayon. Ayan, so 45k, comment down below